Bibigyan ng meron at aalisan ng wala. Mabiyayang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Matilda. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Malapit na sa Jerusalem, at akala ng mga taong kasama niya'y agad na ipakikita ang kaharian ng Diyos. Kaya sa kanilang pakikinig ay isa pang talinhaga ang inilahat sa kanila ni Jesus. Sinabi niya, "May isang maharlikang tao na pumunta sa malayong lupain para mahirang na hari at saka siya babalik. Tinawag niya ang 10 niyang katulong at binigyan sila ng tig-iisang baryang ginto at sinabi sa kanila, Ipagnegosyo ninyo to hanggang sa aking pagbalik." Namumuhi sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya nagsugo sila ng ilang kinatawan para sabihin, "Ayaw namin maghari sa amin ng taong ito." Gayunpamay bumalik siya pagkahirang bilang hari. Ipinatawag niya ang mga katulong na binigyan niya ng baryang ginto para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Humarap ang una at sinabi, "Panginoon, tumubo pa ng 10 ang barya mong ginto." Sumagot siya, "Magaling, mabuting utusan. Dahil naging tapat ka sa maliit na bagay, mapamahala kita sa 10 lungsod." Dumating ang ikalawa at sinabi, "Panginoon, tumubo ng 5 pa ang iyong baryang ginto." Sinabi nito sa kanya, "Mamamahala ka sa 5 lungsod." Dumating ang isa pa at sinabi, "Panginoon, narito ang iyong baryang ginto. Binalot ko ito sa isang panyo at itinago. Natatakot ako sa iyo dahil mapaghanap kang tao. Kinukuha mo ang di mo idiniposito at inaani ang di mo inihasik." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Masamang utusan, sa sarili mong mga salita kita hahatulan. Alam mo palang mapaghanap ako, na kinukuha ko ang di ko idinideposito at inaani ang di ko inihasik? Bakit di mo idiniposito sa bangko ang aking baryang ginto? At makukubra ko sana yon, pati na ang interes pagbabalik ko." At sinabi niya sa naroon, "Kunin sa kanyang baryang ginto at ibigay sa may 10. Sumagot sila, "Panginoon, may 10 baryang ginto na siya." Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ng meron, pero aalisan ng wala. Kahit na ang meron siya ay kukunin sa kanya. Ngunit dalhin niyo rito ang aking mga kaaway na ayaw kong maghari sa kanila at patayin sa harap ko." Pagkasabi nito, umuna si Jesus sa kanila pa Jerusalem. Ibinahagi po ni Sister Joy Ingrid Montes ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Bawat isa sa atin ay pinagkakalooban ng Panginoon ng talent. Pero minsan, nakatuon yung paningin natin at panahon sa iba, sa mga bagay o talento na wala tayo. Napupuno tayo ng takot sa ating mga puso at pangamba na baka magkamali tayo at laitin tayo ng iba. Kaya, itinatago natin yung mga kakayahan at biyayang ito. Minsan nga pinagpapaliban natin ang paggamit nito at sinasabi natin, "Tsaka na lang." Sa Ebanghelyo ngayon, dumating ang amo at hinanap sa mga alipin ang mga binigay niya sa kanila. Ang binigyan ng marami ay sinuklian ng marami dahil ginamit at pinalago ito. Samantalang yung binigyan ng isa ay itinago dahil natakot siyang gamitin ito. Sabi nga sa kasabihan, "The more you receive, the more you give." Gamitin natin ang mga ito ng tama at may pagpapahalaga. Kasi binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon at panahon na gamitin ang ating buhay at mga biyayang pinagkaloob niya sa atin sa mabuting paraan upang palaguin ito. Kasi hindi lang ito para sa ating sarili, kundi para ibahagi rin ito sa iba
nang walang hinihinging kapalit sa taos-pusong paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa. Naway lagi tayong maging instrumento at daluyan ng grasya at pagmamahal ng Panginoon. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa mga minamahal nating pumanaw. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.